Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Tatay Digong at Baste, tatakbo sa Davao. Bali ang mayor po ay si Tatay Digong at ang vice mayor ay si Baste. So naghain po sila kanina ng Certificate of Candidacy at maraming nangihinayang kay Baste na sana ay sa Senado na lang siya tumakbo. So nandyan naman si Tatay Digong nasa Davao bilang kandidato sa pagka-mayor. Pero marami pang umaasa kasi October 8 bukas, last day ng filing ng candidacy. So maaari pang tumakbo daw. May mga umaasa pa, maaari pang tumakbo si Baste sa pagka-senador. Pwede pa siyang mag-file bukas. At baka halimbawa, malay mo, yung asawa ni Tatay Digong ang mag-vice mayor. Pwede ba yon? Pwede siguro, di ba? Yung nanay ni Kitty, kung sakaling tatakbo si Baste sa Senado. Kasi kailangan may alalay kay Tatay Digong in case na magkasakit siya. Yung bang hindi na niya kayang gampanan yung kanyang tungkulin. Kasi nga, according kay Tatay Digong, hindi na niya kayang mangampanya nationwide, national, no? Sabi niya nga, baka mag-collapse lang ako. Baka mamatay lang siya. So, nakikita rin natin, wala na siyang balanse. May dala na ng tukod, no? Pag naglakad siya, parang babagsak. So mabuhay po ang tawag doon eh. So mahina na yung balanse niya at nakikita kapansin-pansin yung katawan niya, pumayat na siya. No? Ganun siguro pag matatanda at ganun ang edad, malamang yun, kulang na sa tulog yun eh. Ang tulog kasi ng mga ganung edad, idlip-idlip na lang. 1 oras, tapos magigising, tapos makakatulog uli. 2 oras. Puro maiikli na lang ang tulog sa mga ganong edad eh. So, maraming umaasa, baka tumakbo si Baste sa pagkasenador kasi sobrang laki ng tsansa ni Baste na manalo. Kung si Tatay Digong pasok sa top 12, so hindi siya tatakbo siya sa Davao, so may papalit sa kanya doon sa pwesto sa survey, sa top 12. At kung si Manny Pacquiao lang ang itatapat mo, magtatapat siguro, kunyari magtatapat si Baste, Manny Pacquiao, kayang-kayang talunin ni Baste si Pacquiao eh. At napakaaga pa yung survey na yon, mababago tiyak eh. Mababago tiyak. So, maraming nangihinayang na sana tumakbo si Baste sa pagka-senador. Kasi sobrang majority ang lineup ng administrasyon. Napakalakas ng lineup ni Bongbong. Eh, kailangan natin ng bilang sa Senado dahil nga gusto nilang i-impeach si VP Sara. Pero yun ang kumbaga yun ang dinadasal or yun ang panalangin ng marami na sana magbago pa yung isip, sana mabago pa ito. Alam niyo naman ng Duterte, may mga tricks yan eh. May mga pasabog sa bandang huli, sana. Pero si Tatay Digong parang doon na talaga siya sa pagka-mayor sa Davao dahil parang malakas yata si Migs Nograles. Pero si Migs Nograles hindi ko pa alam kung nakapag-file na ng COC sa Davao. Parang wala pang balita. So bukas talaga magkakaalaman sa last day ng filing ng COC. Dito naman kay Chavit Singson, mayroong patutsada si Chavit Singson. Ito, pakinggan natin.
And then finally na lang po, Governor, kayo po ay tumatakbo din po ba under the former President Duterte's party or hindi po? Wala. Pasalamat ako kay President Duterte dahil in-endorse ako. At si Presidente Marcos, tinulungan ko. Ang plano lang niya noon, Vice President. Ako nagsabi ng Presidente i-file. Pero pag si Sara, dahil napakalakas ni Sara, bababa ka, I'll have the leverage to talk to Sara na maging Vice President ka, protected ka na, hindi ka naman dadaya. Tinulungan ko si President Marcos, hindi pa ko in-endorse. Kung in-endorse ako, pasalamat kay President Marcos. Kung hindi niya ko in-endorse, salamat pa rin. Sir, Mr. Governor, Okay. Tandang-tanda ko to. Unang nangampanya si Bongbong sa Norte. Pre-campaign pa lang yun. Hindi pa yun official campaign talaga. Pre-campaign. Si Chavit na ang kasama niya nun. Ang tawag nga, 'di ba, Solid North. 'Di ba ang tawag doon sa grupo nila sa Norte, Solid North. At si Chavit ang kadikit niya lagi. Hindi ko nga alam, baka eroplano ni Chavit ang ginagamit ni Bongbong nun eh. Yung private jet. Ewan ko kung kay Chavit yun. May mga narinig kasi ako eh. Mga balibalita, kay Chavit daw yung ginagamit na eroplano ni Bongbong. Ewan ko lang kung totoo. Pero yun ang naalala natin at naalala nyo yun, alam ko. Solid North, yung mahabang motorcade ng mga motor at pati sasakyan. Alam ko, yun ang unang-unang, kung di naman unang-una, yun ang mga unang kampanya ni Bongbong kasama si Chavit Singson. So, sabi ni Chavit, natulungan niya, pero parang dead man na siya. Mabuti pa si Tatay Digong, in-endorse na siya. No? In-endorse na siya. Kumbaga, iboto nyo, parang ikinampanya na, kahit sa salita lang. In-endorse na siya ni Tatay Digong. Eh, yung natulungan niya, wala eh. Sabi ni Chavit, kung i-endorse ako, okay lang. Oh, salamat. Kung hindi ako i-endorse, salamat pa rin. Ganun talaga eh. Ganun talaga, Manong Chavit. Eh, pag kailangan ka, eh, ganun. Pag hindi ka na kailangan, wala na. No? So, tablahan na. Ewan ko kung marami talagang tumulong kay PBBM at marami talagang nag-contribute, nag-donate, no, ng campaign fund. At sa dami ng tinanggap niyang campaign fund, ang dami niyang dapat ipwesto, no, sa mga departamento, sa mga ahensya ng gobyerno. Eh, halimbawa, oligarko, may bata ako dito, pwesto mo dito, pwesto mo dyan. Hindi naman sila siyempre pwesto eh, oligarko sila. Hindi sila pwede mag-empleyado. May mga bata lang sila na pinipwesto. At yung ang alam ko yung sa DOTR, si Bautista, bata ni Lucio Tan. So, ganun ang mga ginagawa ng oligarko. Pero, medyo masaklap. Unang-unang tumulong sa'yo si Chavit Singson, parang wala nga, no? Parang hindi mo nakikita na parang inimbita sa Malacanang si Chavit, no? Wala na. Presidente na siya. Kasi hindi na kita kailangan, panalo na ako. Ganun lang talaga Manong Chavit ang ang minsan napapala ng isang matulungin. No? So, bukas, mag-aantay pa rin tayo, baka sakaling lumuwas si Baste at mag-file dito sa Maynila ng COC for Senator. So, yun ang inaasahan natin. Baka yung nanay ni Kitty ang mag-Vice Mayor. Pwede, di ba? Kasi, kumbaga, matanda na nga si Tatay Diggs. So, baka biglang wag naman sana, no? In case lang, just in case. So, may sasalo talaga.
Kasi napakahalaga po ng bayan nila. Alam natin, mahal na mahal nila yung bayan nila. Eh pag napunta sa mga kaalyado yan ni Bangag, masasayang yung bayan ng Davao. Baka masira. So, sana tumakbo si Baste. Apat pa nga lang ang PDP. Panglima si Marcoleta. Teka, naghain na ba si Marcoleta? Si Vic Rodriguez, hindi pa rin yata naghain. So, hindi natin alam. Baka ampunin nila si Manong Chavit, yung guest candidate sa PDP. Pwede po yun eh. So, tignan natin. At abangan natin bukas si Baste, Vic Rodriguez. Hindi ko alam si Marcoleta kung nag-file na. Wala akong balita. So, abangan natin last day bukas ng filing ng Certificate of Candidacy. So, wait and see na lang tayo bukas. So, maraming salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat.